Si Billy ay nahatulan ng 5 taon na pagkakakulong at dinala sa kilalang-kilalang Prem, na kilala sa malupit nitong mga kondisyon. Habang sinusukat ang kanyang taas sa intake, palihim na isinuksok ng isang gwardyang nagngangalang Campbell ang heroin sa kanya. Pagkatapos nito, itinulak si Billy papasok sa isang masikip na communal cell na puno ng 12-dosenang mga bilanggo. Sa loob, agad siyang nilapitan ng isang ladyboy na bilanggo na sinusubukang makipagkaibigan sa kanya. Natuklasan din niya na ang bilanggo na nakahiga sa tabi niya ay patay na pala dahil sa karamdaman. Kahit isang araw pa lamang ang lumilipas, dama na ni Billy ang malupit na realidad ng buhay sa kulungan. Kailangan pa niyang makipagsiksikan at makipaglaban sa mga bilanggo para lamang makakuha ng maiinom na tubig. At nagkaroon ng gulo na nagtapos sa pagkakaladkad sa kanya papunta sa isang maliit na selda na parang hola. Kinaumagahan, si Billy at ilan pang iba ay inilipat sa ibang block na puno ng mga mararahas na bilanggo na may mahahabang talaan ng mga krimen. Doon, kailangang magpakilala si Billy sa pinuno ng selda, isang dating gangster na nagngangalang Kang. Alam na ng lahat na si Billy ay isang boksingero at isang adik sa droga. Inutusan siya ni Kang na mag-push up bilang kondisyon para manatili sa selda, at habang ginagawa niya iyon, patuloy siyang ginugulo at hinaharas ng ilan sa mga tauhan ni Kang sa mga paraang labis na nakakahiya. Okay, stand up. เท่าไหร่แล้ว What are you doing, man? Fuck off! ให้มันรอดีกว่า Hindi nagtagal, nasaksihan ni Billy ang sunod-sunod na pag-aaway na palaging sumisiklab sa pagitan ng mga bagong bilanggo at ng mga dati na. Pumagitna si Kang upang pigilan ang kaguluhan at iginiit ang disiplina sa lahat. Kalaunan ng gabing iyon, habang papunta si Billy sa palikuran, bigla siyang sinunggaban mula sa likuran ng mga tauhan ni Kang. Kinaladkad nila ang isang bagong bilanggo upang bugbugin, at ang nasaksihang iyon ay nag-iwan kay Billy na mahina, takot, at lubos na mulat sa kung gaano kalupit ang buhay sa loob ng mga pader na ito. Kinabukasan ng umaga, nagising ang buong kulungan sa isang nakapangangilabot na balita. Isang bagong bilanggo ang namatay matapos gawin ang isang hindi maisip na bagay. Nang mailabas na ang bangkay, napansin ni Billy na ang kanang kamay ni Kang na sili ay masusing nakatingin sa kanya. Tahimik na binalaan siya ni Lee na huwag magsabi ng kahit ano tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Kalaunan, sa oras ng kainan, nilapitan ni Billy ang isang gwardya upang humingi ng painkiller. Tumanggi ang gwardya dahil wala siyang pera o sigarilyo na may papalit. Bigong-bigo at desperado, nawala ng kontrol si Billy at nagwala, na nauwi sa pambubugbog sa kanya ng mga gwardya. Kinaladkad siya papunta sa klinika kung saan inalagaan ng isang ladyboy na bilanggo na nagngangalang Fame ang kanyang mga sugat. Nang siya'y makarecover, bumalik si Billy sa kanyang karaniwang rutina sa loob ng kulungan. Isang araw, sina Kang at Lee, na lubos na alam na adik si Billy, ay inalok siya ng yaba. Hindi libre ang droga, at kailangan niyang magbayad sa susunod kung tatanggapin niya ito. Kinabukasan, pumunta si Billy sa kantina kung saan naka-duty si Fame. Nagpasalamat siya sa tulong nito at nakiusap na makahiram ng isang kahan ng sigarilyo, nangakong babayaran ito kapag nagpadala ng pera ang kanyang ama. Pumayag si Fame. Agad ipinagpalit ni Billy ang mga sigarilyong iyon kay Lee kapalit ng mas maraming droga. Noong gabing iyon, habang natutulog ang mga bilanggo, biglang umalangaw-ngaw ang alarma. Dumagsa ang mga gwardya sa block at pinilit ang lahat na lumabas sa bakuran. 3 opisyal ang pinaslang at nagsimula ang isang masusing paghahalughog. Sa gitna ng inspeksyon, may natagpo ang droga ang isang gwardya na nakatago sa damit ni Billy. Iginiit ni Billy na hindi kanya ang damit, at matapos suriin, natuklasan ng mga gwardya na pag-aari iyon ni Lee. Inalis si Lee sa hanay at dinala para parusahan. Kinabukasan, habang papunta si Billy para kumain, nakita niya si Campbell na nakikipagtalo sa isang grupo ng mga bilanggo na Muslim. Lalong lumala ang pagtatalo at nauwi sa isang marahas na santukan. Pagkatapos ng kainan, nilapitan ni Billy si Campbell upang bigyan ito ng yaba, dahil minsan na siyang binigyan ni Campbell ng libre. Ngunit kinabukasan, nang bumalik si Billy, binago ni Campbell ang usapan. Inutusan niya si Billy na saktan ang 3 Muslim na bilanggo na kanyang nakaaway kanina. Sa una ay tumanggi si Billy, alam niyang labag ito sa mga patakaran, ngunit mas malakas ang kanyang adik sayon.
Sa huli, binugbog niya ang tatlong bilanggo ng labis na halos mamatay ang mga ito. Nilamon ng matinding konsensya si Billy at napagtanto niya kung gaano siya winasak ng droga. Pakiramdam niya'y bitag na bitag at panang kahihiyan, nagpasya siyang gawin ang isang hindi maisip na bagay upang wakasan ang kanyang pagdurusa, minsan at magpakailanman. Sa kabutihang palad, may isang kapwa bilanggo ang nakapansin sa kanyang kalagayan sa tamang oras at agad siyang dinala sa infirmary ng kulungan. Pagkatapos makarecover, dinalaw si Billy ni Yap, na buong pagmamalaking ibinahagi na nanalo siya sa isang Muay Thai tournament. Ipinahayag nito ang pagkadismaya kay Billy dahil sa pagsasayang ng sariling potensyal, ngunit iginiit pa rin na may pag-asa pa siya. Tumimo ng malalim ang mga salita ni Yap kay Billy at napaiyak siya. Muling nagkaroon ng motibasyon, sinimulan ni Billy na gugulin ang kanyang oras sa pagpapractice ng shadow boxing. Isang araw, nakita niya ang mga mandirigma mula sa opisyal na training cell ng kulungan na tumatakbo sa bakuran. Dahil sa kuryosidad at inspirasyon, nilapitan niya ang grupo at nakiusap sa kanilang coach na si Pong na payagan siyang sumali. Ngunit dahil wala siyang maya-alok, tinanggihan siya ni Pong nang walang pag-aalinlangan. Bumalik si Billy kay Fame at humiling na makahiram muli ng sigarilyo. Kahit hindi pa niya nababayaran ang naunang kaha, ibinigay pa rin ni Fame ang isa pa ng walang pag-aatubili. Dinala ni Billy ang mga sigarilyo diretso kay Pong at inalok yun bilang bayad sa kanyang pagsali sa fighting team ng kulungan. Tinanggap ito ni Pong at pumayag na sanayin siya. Dahil dati ng boksingero si Billy, agad siyang sinubak ni Pong sa pamamagitan ng pagharap sa isa sa kanyang mga estudyante, isang mandirigmang nagngangalang Kat. Matindi ang naging pagkakabugbog kay Billy, na nagpapaalala sa kanya kung gaano nakatagal mula nang huli siyang nagsanay. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Billy ang buong sarili sa pagsasanay. Ang training ang naging takbuhan niya, isang paraan upang kontrolin ang kanyang emosyon at unti-unting kumawala mula sa kapit ng yaba. Isang gabi, sumali si Billy sa isang pastahan ng laban ng isdang beta, kung saan sigarilyo ang ipinupusto laban sa ibang bilanggo. Nanalo siya, ngunit inakusahan ng buki na nandaye ang kanyang isda. Bago pa lumala ang sitwasyon, namagitan si Kang at inutusan ang kanyang mga tauhan na ibigay kay Billy ang kanyang premyo, isang kaha ng sigarilyo. Kinabukasan, ginamit ni Billy ang kahang iyon upang bayaran ang kanyang utang kay Fame. Dahil sa konsensya, inamin niya sa wakas na hindi man lang alam ng kanyang ama na siya ay nasa kulungan. Namumuhay si Billy mag-isa sa Thailand, walang suporta mula sa pamilya. Doon naman nagbukas ng kanyang nakaraan si Fame, ibinunyag na napunta siya sa kulungan dahil napatay niya ang kanyang ama, isang lalaking palagi siyang binubugbog dahil hindi nito matanggap ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagbabahagi ng kanilang kahinaan, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sa sumunod na linggo, masinsinan ang naging pagsasanay ni Billy sa ilalim ng gabay ni Pong. Hindi nagtagal, nabigyan siya ng pagkakataong lumaban sa isang laban na ginanap para sa anibersaryo ng kulungan. Ang kanyang makakalaban ay isa ring mandirigma ni Pong, isang lalaking nagngangalang Kang. Pagsapit ng araw ng laban, naging isang mabagsik at matinding bakbakan ang naganap. Sa pagtatapos ng ikatlong round, halos bagbog na si Billy, ngunit tumanggi siyang sumuko. Pinasok niya ang ika-4 na round gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Sa mga huling sandali, nagpalitan sina Billy at Kang ng mababanggas na suntok, kapwa naghahangad ng isang pasyang hampas. Bago pa tuluyang magtapos ang oras, nakapagbigay si Billy ng isang malinis na knockout. Ang kanyang tagumpay ay nakaagaw ng pansin ng punong warden, at masiglang nagdiwang ang mga bilanggo mula sa kanyang bloke, puno ng pagmamalaki. Kinabukasan agad, inalok si Billy na katawanin ang kongprem sa isang inter-prison Muay Thai competition. Walang pag-aatubili, tinanggap niya ito. Inilipat si Billy sa fighter cell block. Nalungkot ang kanyang mga dating kasamahan sa selda na makita siyang umalis, ngunit mas maayos ang buhay sa bagong block.
Sa wakas ay nakakakuha na siya ng masustansyang pagkain at may malinaw na schedule ang kanyang araw. Naging malapit siya sa iba pang mga mandirigma, kabilang si Kang, na nagbahagi ng sarili nitong kwento. Si Kang ay orihinal na nahatulan ng 3 taon, ngunit matapos mapatay ang 3 bilanggo gamit ang mga teknik ng Muay Thai, nadagdagan ang kanyang sentensya hanggang 13 taon at higit pa. Sa bandang huli, sumama rin si Kang sa fighter block, mas komportable sa mga taong namumuhay ayon sa lakas at disiplina. Bilang pagbate, binigyan ng mga mandirigmang bilanggo si Billy ng isang malaking tato sa likod na larawan ng tumatalon na tigre. Sa loob ng ilang panahon, muling nakatagpo si Billy ng tunay na kaligayahan. Siya'y nagsasanay, tumatawa, at unti-unting nararamdaman na may kinabibilangan siya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang araw, hindi sinasadyang nadatna ni Billy si Fame na may kasamang ibang bilanggo. Be seen now, okay? Wasak ang puso at paan ng galit, muli siyang nalugmok at bumili ng droga kay Le. Dahil sa epekto ng yaba, inatake niya si Kat dala ng matinding galit. Dahil dito, inalis si Billy sa fighter block at pansamantalang inilagay sa ibang selda. Doon, pinag-isipan niya ang kanyang nagawa at pinagsisihan ang pananakit sa isang taong nagtiwala sa kanya. Pagkaraan ng 2 araw, pinayagan siyang bumalik at humingi siya ng tawad kay Kat, na ikinagulat niya'y pinatawad siya. Muling bumalik si Billy sa pagsasanay at muling nakipag-ugnayan sa mga mandirigma. Unti-unting bumalik ang samahan at muli siyang napapatawa kasama ang iba. Isang araw, habang naliligo si Billy, bigla siyang sinunggaban mula sa likuran ni Kang at ng kanyang mga tauhan. Si Kang, na may dalang HIV, ay nagbanta na ihahawa niya ito kay Billy kung matatalo siya sa nalalapit na laban sa loob ng kulungan. Gusto nilang manalo si Billy, at bilang kapalit, kailangan niyang ibigay sa kanila ang premyong pera. Napilit at takot na takot, pumayag si Billy, at iniwan nila siyang nanginginig. Kinabukasan, matapos ang pagsasanay, biglang nagsuka ng dugo si Billy at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Nang makabangon na siya, dinala siya sa punong warden, na nagsabi sa kanya na malubhanang nasira ang kanyang mga internal organs dahil sa matagal na pag-abuso sa alak at droga. Sa kabila nito, tumanggi si Billy na umatras. 2 araw na lang ang natitira bago ang laban, at determinado siyang ipagpatuloy ito. Di naglaon, dumating ang araw ng laban. Sina Billy, Kang, at Pung ay inihatid sa ibang kulungan kung saan gaganapin ang paligsahan. Bago magsimula ang laban, binigyan si Billy ni Pung ng isang maikling warm-up upang pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Ngunit nang matapos ang pagsasanay, muling sumiklab ang kaba. Naramdaman ni Billy ang tukso na muling gumamit ng yaba, ngunit naalala niya ang lahat ng pinsalang dulot nito at pinilit ang sariling manatiling matatag. Habang umuugong ang sigawan ng mga tao, naglakad si Billy patungo sa ring. Nagsimula ang unang round sa sunod-sunod at mababangas na suntok mula sa parehong mandirigma. Tinamaan si Billy ng isang malakas na suntok sa tiyan at agad na sumiklab ang sakit mula sa kanyang mga pinsala. Gayunman, tumanggi pa rin siyang sumuko. Patuloy siyang tumatayo kahit paulit-ulit siyang pinababagsak ng kanyang kalaban. Sa isang pagkakataon ng kanyang pagbagsak, sinipa siya ng kalaban habang siya ay nasa lupa. Nagalit si Pong dahil ang isang Muay Thai fighter ay hindi kailanman dapat umatake sa kalabang nakabagsak na. Pakiramdam ni Billy ay nadaya siya, kaya ibinuhos niya ang kanyang matinding pagkadismaya sa 3 round. Inatake niya ang kalaban gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya at tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang umiikot na siko na tuluyang nagpabagsak at nagpa-knockout sa kanyang kalaban. Ngunit may kapalit ang tagumpay. Biglang muling nagsuka ng dugo si Billy at bumagsak sa ring. Mabilis siyang isinugod ng mga gwardya sa isang pampublikong ospital habang nawawala at bumabalik ang kanyang malay. Kinaumagahan, nagising si Billy at humiling na gumamit ng banyo. Nang siya'y lumabas, tahimik niyang pinag-isipan ang pagtakas. Sumakay siya sa elevator, nakalabas ng ospital habang hindi napapansin ng mga abalang gwardya, at gumala sa lungsod. Pinagmamasdan siya ng mga tao habang naglalakad siyang tila ligaw at pagod na pagod. Nang makarating siya sa mga riles ng tren na tila walang patutunguhan, huminto siya.
Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala siyang kahit sino sa bansang ito at wala siyang mapuntahan. Sa masakit na kamalayang iyon, tumalikod si Billy at naglakad pabalik sa ospital. Pagkatapos makarecover, ibinalik siya sa Kongprem upang tapusin ang kanyang sentensya. Doon, sa wakas ay dinalaw siya ng kanyang ama. Ang makita itong naglakbay pa mula England ay nagbigay kay Billy ng isang bihirang sandali ng kapayapaan, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, siya ay ngumiti. Nagtatapos ang pelikula sa isang mensahe. Matapos gumugol ng 3 taon sa isang kulungan sa Thailand, inilipat si Billy sa isang pasilidad sa England. Noong Oktubre taong 2010, pinagkalooban siya ng amnestya ng hari ng Thailand at pinalaya. Mula noon, nagsimulang magsulat si Billy ng isang aklat tungkol sa kanyang buhay. Pinamagatan niya itong A Prayer Before Dawn, at kalaunan ay naging isang international bestseller. Kaya ang aral ng kwento ay ito: kung patuloy kang sinusuntok ng buhay sa mukha, baka panahon ng tumigil sa panghihiram ng sigarilyo, tumigil sa paggamit ng yaba, at alang-alang sa lahat ng banal, tumigil sa pakikipag-away sa mga taong kaya talagang gumanti.